Meron pong utang itong si Senator Amy Marcos dito kay Pastor Apollo Mosique Buloy. Kaya pala guys, putol itong si Senator Amy na maisabina itong si Pastor Kibuloy dahil meron pa po siyang binabayarang utang. At pangalawa po dito, natatakot po itong si Senator Amy Marcos na masunog po ang kanyang kaluluwa sa impyerno dahil sabi po, naniniwala po itong si Senator Amy Marcos sa sinabi at binitawang salita ni Pastor Apollo Mosique Buloy na ang hindi sumunod sa kanya, ang hindi po sumasamba sa kanya ay igagatong niya sa apoy ng impyerno. So ito guys ang pinaka deep reason, pinakamalalim na dahilan ni Senator Amy Marcos kung bakit ayaw niyang ipasabina itong si Pastor Apollo Mosique Buloy. So basahin lang muna natin yung statement, 'di ba, ni Amy Marcos about dito kay Pastor Kibs. So sabi niya, nagulat nga ako, may mga member nga ng Senado, may mga senador na nagpupumiglas na kailangan isabina na si Pastor. Para sa akin, hindi dapat. Parang masyado ng patong-patong to. May hilo na tayo. Dapat isa-isahin para maliwanagan tayo sa lahat ng issue. So kaya niya sinabi yan dahil meron po siyang utang na binabayaran. At ito po yun. Turned around, Pastor Kibuloy breaks statement, endorses Amy Marcos. So, nung panahon ng 2019 midterm election, sinabi ni Pastor Apollo Mosique Buloy sa lahat sa mainstream media na wala po siyang iniindorsong kandidato. So, nilinaw niya na yan guys. Kahit sino hindi niya iindorso. But, nung tumakbo itong si Senator Amy Marcos sa pagkasenador, abay bigla pong binasag po ni Pastor Apollo Mosique Buloy ang kanyang statement at ginawa niyang exemption itong si Senator Amy. So sa madaling sabi, inindorso po ni Pastor Apollo Mosique Buloy itong si Amy Marcos. And sa palagay, sa tingin ni Amy Marcos, malaki po ang naging nakuhang boto ni Amy Marcos sa pamamagitan ng pag-endorso sa kanya ni Pastor Apollo Mosique Buloy. So, that is one of the reason kung bakit ayaw niya itong ipasabina kasi nagbabayad po ng utang. Utang na loob. Itong si Senator Amy Marcos. So, pangalawa pa dito, abay naniniwala po siya sa binitawang statement ni Pastor Apollo Mosique Buloy na ang hindi po sumunod sa kanya, abay igagatong niya sa kadagat-dagatang impyerno. Ito yun guys, panoodin natin ang video. Ito ata, one of the reason din ata to na kaya ayaw ipasabina ni Manang Amy itong si Kibuloy dahil naniniwala siya sa sinabi nito. Ito yung kanyang statement Ako may-ari ng kaluluwa niyo. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. At sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Diba? Siguro natakot ata dyan itong si Senator Amy kasi syempre si Kibuloy ang nag-endorso sa kanya. So talagang tuta itong si Senator Amy. Mayroong pagkakabayad ng utang na loob at syempre natatakot siyang mahusgahan ni Pastor Apollo Mosique Buloy lalo pat lahat kuno ng kanyang mga sinasabi ay nagkakatotoo. Nung sinabi niyang ipapahinto niya ang probinsyano, kasi hinamon siya ni Vice Ganda, diba? If you will remember. And then, tinupad ni Pastor Apollo Mosique Buloy within 4 months, 4 to 6 months, na pa-stop ang ABS-CBN. Dahil po, may issue kuno itong ABS-CBN na ngayon, wala na po silang prangkisa. So anyway, malalim na usapin yung sa issue ng ABS-CBN. Pero hindi po yun, guys, yung dahilan kung bakit napatanggal, nawalan, ng prangkisa ang ABS-CBN. Hindi po yung dahilan sa inaccept ni Kibuloy ang hamon. Dumaan po ito sa due process noon.
due process noon. Pero ngayon, nakitaan natin na may lapses pala. So, political motivated pala, guys, ang pagpatanggal dito sa prangkisa ng ABS-CBN. So, yun na nga, guys, natatakot po itong si Senator Amy. I think Senator Amy Marcos, much better makinig ka dito kay Bro Eli, no? Kahit wala na po siya sa mundong to, at least yung mga words niya nag-i-exist pa din. So, mananatiling buhay. Ito, dapat mas makinig ka dito eh. Mas may sense pa to. Tingnan nyo, guys, ha? Tignan mo ito, may nag-i-interpret ba? Asa na pata? Sino nag-i-interpret? Anong pata yun? Pata ng baboy o pata ng baka? May nag-i-interpret ba? Ba't ka kailangan magsalita ng ganyan? Eh walang di naman naintindihan ng mga spiyak ng mga kaya ang kaharap mo, 90% mga Bisaya. Ba't ka kailangan magsalita? Let's palakas pata. May nag-i-interpret ba? Wala. Eh di tumahimik ka o nagpapahanga ka lang na para patunayan mo, ako may Espiritu Santo ako kasi nagsasalita ako ng wika. Kahangalan yan. Kung halimbawa walang mag-i-interpret, tumahimik ka, huwag ka na magsalita. No? Kasi yun ang nasa Biblia. Walang mag-i-interpret eh. 14:9 ng unang Korinto. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Diba? Totoo, guys. Tama yung sinabi. Nasa Bible pa nga yun, guys, na dapat kung magsasalita ka is yung naiintindihan. Diba? Yung nagda-digest ng mga nakikinig sa'yo, tagapakinig mo. Hindi yung talapapapapata ng baboy. Diba? Parang tarantado. Gago. Kung sasalita ng ganyan para sabihin na meron kang santo demonyo espiritu na sumanib sa'yo. Gumaganon ka. Paano ka maintindihan yan? Paano nila madadigest yung sinabi mo? Paano na yan kung ako tagapakinig? Tapos kwento ko sa kaibigan ko. Ano yung kukwento ko? Ganun yung ikukwento ko? Gago. Diba? Anyway, yun na nga, guys, malaki ang pagkakautang na loob sa madaling sabi ni Senator Amy Marcos. Kaya't kung bakit ayaw niya na maisabpina itong si Pastor Apollo Musiki Buloy. Uulitin ko for the last time, Senator Amy. Babae ka rin. Ayaw mo din naman ata nang nababastos ka eh, no? Diba? Ayaw mo naman ata nun. Hindi mo ba nafe-feel yung pain, yung pighati, yung sakit na nararamdaman ng mga biktima na yan? Hindi mo rin ba nafe-feel yung pag-iyak at paghingi nila ng hustisya? Kaya't ganyan ka na lang magsalita? You know, ano yung silbi, ano yung nilabas ng FBI? Diba? Kaya nga hindi siya makapunta ng Amerika. Living witness natin, yung sa ahensya sa himpilan ni Senator Risa Ontiveros. Bakit hindi nyo bigyan ng tsansa? Makinig kayo. Diba kasi kung totoong walang kasalanan, bakit takot umattend? Kung totoong walang ginawa, bakit lumipad ng China di umano? Sabi ni politiko. Diba? You know, dito natin guys makikita kung sulit ba ang sinusweldo ng taong bayan. Kasi you are not a servant of your friends, a family, you know, relatives, or anything. You are a servant to the people because you are a public servant. Basically, you are meant to serve the public. Paglingkuran mo ang taong bayan dahil hindi naman si Kibolo yung nagpapasweldo sa'yo, kundi ang taong bayan. Tapos guys, sabi niya, ako nga, nagulat nga ako pinasagpina, geto ganyan. Lagi ka namang nagugulat eh. Sabi mo sa akap, wala kang kaalam-alam, hindi mo alam yan, wala kang idea. Pero isa ka sa pumirma. Ano yun? Naggagaguhan lang ba tayo dito, Senator Amy? Diba?
Kung ganyan yung ginagawa mo, ikaw yung pinakawalang kwentang senadora sa balat ng 1819 Congress diyan sa Senado. Napaka-nonsense, grabe. 'Di ba? Believe din ako sa pagiging tuso nitong babaeng to. Anyway guys, yun lamang ho at it's me again, si Mimali Siya nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.